Itong topic na to ay para po doon sa aklat po ng lihim. Ito po ay actually ang purpose na to ay para dapat sa pagtulong ng kapwa. But then ginamit po ng mga tao for personal reason, sometimes ginagamit po nila ng ganun. Ngayon, may ipapayo po ako sa inyo regarding po doon sa ah, mga aklat. Baka ho kasi isa kayo sa mga nakakuha ng mga aklat na kung saan po ay hindi po dapat ninyong makuha. Marami ho kasi ngayon naghahangad na makapagpagaling ng may sakit, na kailangan meron pong naghahangad po na magkaroon ng kapangyarihan. May iba din po na nagkakaroon ng pangdepensa, at saka yung iba ay naghahangad po na mapabuti po ang buhay nila. Okay? Ngayon, hindi po lahat ng aklat ay mayroon pong tinatawag hindi po lahat ng tinatawag na banal na aklat ay aprobado ng Diyos. Tandaan nyo po ito, kasi baka po isa kayo sa mga nakakuha ng aklat na hindi pala kayo dapat ang kumuha, or hindi pala kayo karapat dapat na may-ari ng aklat. Especially po doon sa may mga silyong aklat. Ano po yung silyo? Yun po yung nakalagay doon sa na hindi po alam ng marami. Baka kasi akala ninyo na pwede lahat kasi gawa ng Panginoon. Oo, gawa po ng Panginoon ang karamihan sa mga aklat. Karamihan ng aklat gawa po mula sa Panginoon. Lahat po kasi ay ginawa ng Panginoon ng mabuti. Pero but then, nung huli na, bandang huli, ginamit ng ibang mga tao para gamitin para sa kasamaan. So, ang lahat ng mabuti, pag ginawa sa kasamaan, ginamit sa kasamaan, ay magiging masama. Automatic po yun. Hindi yun magiging mabuti. Okay? Ngayon, doon po sa nakahawak ng mga aklat na hindi po nila alam kung kanino nanggaling, kung saan nagmula. Baka ho kasi isa rin po ito, baka bumili kayo ng aklat na hindi pala sila ang authorized na dapat mag-distribute ng aklat, at saka hindi sila pinahintulutan na gumawa ng mga aklat. Magkakaroon po ng tinatawag na curses. Ano po yung curses? Sumpa po. May mga aklat na may silyo. Nakita ko po yung isang aklat na mayroon pong curse. Okay? Hindi ko nasabihin kung paano yun nangyari. Basta mayroon tinatawag na spiritual parasites. Ano yung parasites? Yun yung mga insekto na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Okay? Hindi ho yun basta-basta makikita na kahit mayroon kang third eye. Tandaan nyo, yung may mga third eye, kahit lang mga manggagamot, marami dyan sa kanila is may mga third eye na. Okay? Pero hindi po sila lahat nakakakita nun. Tandaan nyo, na pili lang po ang tao na makakakita nun. Ngayon, baka isa kayo sa mga nakapulot or nakabili ng aklat na hindi pala sila otorisado na magbenta, or hindi pala sila authorized na magbigay sa inyo ng aklat. Nako, mag-ingat po kayo kasi may spiritual parasites po. Yun yung kakain ng soul nyo paunti-unti. Hanggang kung mapapansin nyo, baka napapansin nyo rin ito sa sarili nyo na unti-unti kayo parang bakit kayo kahit nagdadalangin kayo nanghihina kayo, na parang nahihigop yung lakas nyo, at saka baka sabihin natin nagkakaroon kayo ng karamdaman na medyo paiba-iba, nagkakaroon kayo ng sakit na hindi nyo maunawaan. Isanggunin nyo po sa Panginoon, humingi po kayo ng advice niya, kasi baka po yung napulot yung libro, nabili yung aklat, baka po nakabili kayo ng aklat sa Lazada or sa Shopee. Nako, ingat ho kayo kasi hindi nyo po alam kung sila po ay tama, kung sila ba ay inauthorize ng Panginoon na mag-distribute ng aklat. Kasi ang banal na aklat ng mga banal na aklat ng Panginoon, siya lamang po ang magpapahintulot kung kanino ibibigay. Kaya nga kahit ikaw pa ay merong kasi binababa po kasi yung mga words. Totoo lang,
ang mga words na mula sa langit ay binababa dito sa lupa sa karapat-dapat na tao kasi alam nila na yun ay paggagamitin para sa kabutihan. Okay? Ngayon, naipon-ipon po itong mga salita na to. Tapos may inorganize silang mga libro na pinagtatagpi-tagpi, pinagdudugtong-dugtong. Tapos wala pong advice ang Panginoon. Or sabihin na natin, kumuha siya ng isang aklat. Isinulat niya ngayon doon sa notebook niya. Or sabihin na natin, nag-bind po siya ng panibagong aklat na wala namang advice ang mga spirits at saka ang Panginoon. Pagkaingatan nyo po yun, baka ho isa kayo sa makakakuha ng may mga spiritual parasites. Nako, grabe ang alam nyo po ba, hindi ko kayo tinatakot, pero sinasabi ko sa inyo ang totoo. Pag once kumapit sa katawan nyo yung spiritual parasites, nako, wala hong makakatanggal nun. Alam mo sino makakatanggal? Alam nyo po kung sino makakatanggal nun? Ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Ama natin. Okay? Walang ibang makakatanggal nun except po dun sa mga pinahihintulutan niya. Kasi kung hindi ka papabaya, kung ginaguide ka ng Panginoon, hindi ka niya papabayaan, dadalhin ka pa niya doon sa mga taong magkakapagtanggal. May authorized po na tagapagtanggal ng mga ganong sumpa kung pahihintulutan niya. Pero ito po ay hindi po ordinaryo ito. Hindi ho basta-basta nakukuha, natatanggal ng kahit sinong mga albularyo or sinong mga faith healer. Yun po ang katotohanan. Sinasabi ko po ito sa inyo kasi napakarami pong kumalat ngayon. Napansin ko, nagbebenta sila, tapos ginagawa nilang pagkakakitaan yung mga bagay-bagay na pang spiritual. Nako, ingat po kayo kasi kahit hindi nyo pa sinasadya, tandaan nyo po kahit hindi nyo sinasadya, magkakaroon pa rin kayo ng kasalanan at magkakaroon pa rin kayo ng spiritual parasites. Kahit dinalangin nyo yan sa Panginoon, tanging siya lamang ang makakapagtanggal, ang Panginoon. Kasi sa Kanya nagmula yan lahat. Sinadya yan para subukin dun lahat sa mga masasamang tao. Kasi may marami kasing naghahangad sa umpisa ng kabutihan. Pero pag nakahawak na ng kapangyarihan, yun na, nagiging feeling na mas mataas na sila sa kapwa nila. Kaya pakaingatan yung mga ganong mga libro dahil magiging madadala mo po ito kahit sa inyong sa kabilang buhay. Tandaan nyo po hanggang sa kabilang buhay mai-implant po yung spiritual parasite nyon. Magugulat ka na lang na ikaw na unti-unti ka nang namamatay, pero bakit unti-unti kang nawawala ng lakas, pero